Noong June 19, 2026 sa isang liblib na bahagi ng Tarlac, may natagpuan ng mga otoridad na yumanig sa buong komunidad. Isang menor, wala na. May mga palatandaan na matinding pananakit at mukhang biktima ng SA. Kalauna nakumpirmang siya ang nawawalang LM student na desperadong hinahanap ng kanyang pamilya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, ang taong pinaghihinalaan ay isa sa mga taong matagal nang pinagkakatiwalaan ng pamilya. Si Janela Manghaya Venson o mas kilala bilang Ella ay isang 6 years old na ipinanganak noong July 21, 2019. Siya ay nag-aaral sa San Agustin Elementary School bilang isang grade 2 pupil. Si Ella ay anak nina Dennis at Eileen at may 2 pang kapatid na babae. Kasama ang kanyang pamilya, naninirahan siya sa Purok Kamya, Barangay San Agustin, Victoria, Tarlac, kung saan tahimik nilang binubuo ang kanilang pang-araw-araw na buhay at mga pangarap para sa kinabukasan. Tulad ng maraming kaedad niya, si Ella ay puno ng inosenteng ngiti, pangarap at masayang alaala kasama ang kanyang pamilya. Inilarawan siya bilang isang masayahin, bibo at mabait na bata na madaling makagaanan ng loob. Nagmula siya sa isang pamilyang hindi man mayaman, ngunit sagana sa pagmamahal at pagkalinga. Lumaki sa isang simpleng buhay sa probinsya, bagamat may mga araw na puno ng pagsubok at paghihirap. Patuloy na nagsisikap ang kanyang mga magulang upang mapag-aral sila magkakapatid at maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Hindi lamang ang kanyang mga magulang ang gumagabay sa kanya, kundi maging ang kanyang lolo Arturo at lola Rosita, na palaging nakaalalay at handang magbigay ng pagmamahal at suporta sa kanilang apo. Nagtatrabaho ang ina ni Ella sa pampublikong pamilihan ng Victoria, Tarlac at sa panahong iyon ay mayroon na rin siyang bagong kinakasama. Dahil sa dami ng kanyang responsibilidad sa araw-araw, hindi niya palaging naaasikaso ang paghahatid at pagsundo kay Ella sa paaralan. Dahil dito humingi siya ng tulong sa taong matagal nang pinagkakatiwalaan ng pamilya. Araw-araw pagkatapos ng klase, sinusundo si Ella sa paaralan at inihahatid sa pwesto ng kanyang ina sa palengke. Doon siya nanatili hanggang matapos ang trabaho ng kanyang ina at saka sila sabay na umuuwi sa kanilang bahay sa gabi. Ito ang naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay, lalo na tuwing may pasok sa paaralan. Ngunit dumating ang araw na hindi inaasahan ng sinuman. Noong umaga ng Biyernes, June 19, 2026, maagang nagising si Ella upang maghanda para sa pagpasok sa paaralan. Tulad ng kanyang nakagawian tuwing Biyernes, nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at palda bilang bahagi ng kanyang uniform. Maingat ding inayos ng kanyang ina ang kanyang buhok bago siya umalis ng bahay. Dala ang kanyang bag at may ngiti sa kanyang muka. Masaya siyang nagpaalam at nagtungo sa paaralan. Pagdating sa paaralan, tulad ng kanyang nakasanayan, agad siyang pumasok sa kanilang silid-aralan, inilapag ang kanyang bag at umupo sa kanyang pwesto. Tahimik siyang nakinig at aktibong nakilahok sa kanilang klase hanggang sa dumating ang oras ng uwian. Inaasahan ng kanyang ina na pagkatapos ng klase ay didiretso si Ella sa pwesto nito sa palengke, gaya ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit lumipas ang oras at hindi pa rin siya dumarating. Sa una, inakala ng kanyang ina na baka nagpahatid na lamang ito pauwi sa kanilang bahay kaya hindi muna siya labis na nabahala. Ngunit pagdating niya sa kanilang tahanan, bigla siyang kinabahan. Wala si Ella. Wala ni anumang bakas ng bata sa kanilang bahay. Doon nagsimulang mangibabaw ang takot at pag-aalala ng buong pamilya. Agad silang nagsimulang maghanap. Nag-post sila sa social media at nanawagan sa sinumang maaring nakakita kay Ella. Pinuntahan din nila ang mga lugar na madalas nitong puntahan at kinausap ang mga taong posibleng may nalalaman tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ngunit sa kabila ng kanilang walang humpay na pagsisikap, wala pa ring nakapagbigay ng kasagutan kung nasaan si Ella.
Ayon sa kanyang pamilya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya nakauwi mula sa paaralan. Habang lumilipas ang bawat minuto, lalo lamang tumitindi ang pag-aalala ng kanyang mga magulang, kapatid at mga mahal sa buhay. Katuwang din ng pamilya sa paghahanap ang mga opisyal ng barangay San Agustin. Sa gitna ng kanilang matinding pag-aalala, umaasa rin sila sa impormasyon mula sa isang manghuhula. Ayon dito, tila may isang batang umiiyak umano sa bandang taniman ng mangga. At sa isang nakakapanlumong pagkakataon, tila doon nga nagtapos ang paghahanap. Bandang 10:00 ng gabi noong June 19, 2026, tatagpuan si Ella sa isang bahagi ng taniman ng mangga sa barangay San Agustin. Ngunit ang masakit na katotohanan, wala na siyang buhay na matagpuan ng mga otoridad. Batay sa paunang investigasyon, nakitaan ang kanyang labi ng mga palatandaan na marinding karanasan. Gayunpaman, hinihintay pa rin ng mga otoridad ang opisyal na resulta ng medical legal examination upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkasawi at iba pang mahalagang detalye ng kaso. May mga impormasyong lumabas na nagsasabing posibleng nakaranas din siya ng pang-aabuso bago ang insidente. Subalit nananatili pa rin itong bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon at kinakailangan pa rin kumpirmahin ng mga otoridad. Dahil sa pangyayaring ito, agad na nagsagawa ng masusing investigasyon ang Victoria Municipal Police Station. Nakatuon ang kanilang pagsisiyasat sa mga huling lugar na pinuntahan ng biktima bago siya tuluyang mawala. Nang i-review ng mga otoridad ang CCTV footage sa paaralan, unti-unting nabuo ang larawan ng mga huling sandali ni Ella bago ang trahedyang yumanig sa buong komunidad. Sa CCTV footage noong Biyernes, June 19, 2026, bandang 2:30 ng hapon, nakita ang isang lalaki na sumundo kay Ella sa paaralan gamit ang isang tricycle, ilang oras bago siya tuluyang mawala. Makikita sa footage na ang lalaki ay nakasuot ng itim na t-shirt at itim na shorts. Sumakay naman si Ella sa isang green at silver na tricycle. Iyon na ang huling pagkakataong nakita siyang buhay. Batay sa CCTV, dumaan ang tricycle sa isang kalsadang patungo sa lugar kung saan kalaunan ay natagpuan si Ella at kung saan pinaniniwalaang naganap ang krimen. Ilang oras ang lumipas, muling namataan ang parehong tricycle na bumabalik. Ngunit wala na si Ella sa loob nito. Napansin din ng mga investigador na iba na ang suot na damit ng tricycle driver kumpara sa una siyang makita sa CCTV. Habang lumalalim ang investigasyon, nalaman ng mga otoridad na ang tricycle na ginagamit sa pagsundo kay Ella ay karaniwang minamaneho ng kinakasama ng kanyang ina at ng isang 15 years old. Sa follow-up investigation ng Philippine National Police or PNP, natukoy na ang mismong sumundo kay Ella noong araw na iyon ay ang 15 years old na binatilyo na itinago sa pangalang Angelo upang maprotektahan ng kanyang pagkakakilanlan bilang menor. Ayon sa mga ulat, si Angelo ay residente ng North Cotabato at nagtatrabaho bilang kargador sa palengke sa Victoria, Tarlac. Halos 4 na taon na rin umano siyang naninirahan sa bahay ng lola ni Ella. Dahil dito nabuo ang matinding tiwala ng pamilya sa kanya. Agad na inaresto ng mga pulis si Angelo na kalaunan ay umamin sa kanyang ginawa. Sa kanyang salaysay, sinabi niyang galing siya sa isang birthday party at nakainom ng alak bago niya sinundo si Ella sa paaralan. Ang dapat sana niyang gawin ay ihatid ang bata sa palengke kung saan nagtatrabaho ang ina nito. Ngunit habang nasa biyahe, sinabi niyang nagbago ang kanyang isip at nagkaroon siya ng masamang balak. Sa halip na dalhin si Ella sa palengke, dinala niya ito sa hangganan ng San Nicolas, kung saan umano naganap ang krimen. Sa kabila ng kanyang pag-amin, hindi siya maaring tratuhin tulad ng isang karaniwang suspect dahil siya ay 15 years old pa lamang. Sa Pilipinas, may isang batas na nagbibigay ng espesyal na pagtingin sa mga minor na nasasangkot sa paglabag sa batas. Ito ay ang Republic Act No. 9344 o mas kilala bilang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Layunin ng batas na ito na protektahan ng kapakanan at karapatan ng mga batang wala pang 18 years old at bigyan sila ng pagkakataong magbago sa halip na agad mapatawan ng mabigat na kaparusahan.
Dahil dito sa kabila ng pag-amin ng suspect sa krimen, siya ay kasalukuyang nasa pangangalaga at proteksyon ng Department of Social Welfare and Development or DSWD habang nagpapatuloy ang mga kaukulang proseso at investigasyon. Ngunit para sa pamilya ni Ella, walang batas ang makasusukat sa sakit na kanilang nararamdaman. Hindi nila matanggap na ang taong matagal nilang pinagkakatiwalaan ay siya ring may gawa sa trahedyang sumira sa buhay ni Ella. Ayon sa kwento ng lola ni Ella, nung una ay nakisama pa umano ang suspect sa paghahanap kay Ella. Gayunpaman sinabi rin niyang may kutob na sila noon pa man na maaring may kinalaman ito sa pagkawala ng bata. Ayon sa lola, pilit nilang hinihikayat ang suspect na magsabi ng totoo at ituro kung saan niya dinala ang bata at kung saan naganap ang krimen habang maaga pa. Ngunit sa mga unang pagkakataon, iginiit umano nito na wala siyang alam sa pagkawala ni Ella. Bagamat kalaunan ay sinabi ng suspect na nakainom siya ng alak bago naganap ang insidente, may ilang netizens na naglabas ng hinalang maaring may kinalaman din ang paggamit ng pinagpapawal na substance. Gayunpaman, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad na sumusuporta sa impormasyong ito. Sa kasalukuyan, ang menor na suspect ay sasailalim sa masusing susuri at evaluation ng DSWD upang matukoy ang mga naangkop na hakbang at pananagutan batay sa umiiral na batas. Sa kabilang banda, naiuwi na sa kanilang tahanan ang mga labi ni Ella. Muli man siyang nakasama ng kanyang pamilya, hindi ito sa paraang inaasahan at napakahirap tanggapin para sa kanilang lahat. Sa halip na salubungin siya ng mga yakap, tawanan at pasasayang kwento, ang kanilang tahanan ay napalot na matinding lungkot at pangungulila. Sa social media muling binalikan at ginulita ng kanyang pamilya ang mga masasayang alaala kasama si Ella. Mga simpleng sandaling puno ng ngiti, tawanan at pagmamahalan na ngayon ay nagsilbing alaala ng isang inosente na maagang nawala sa kanilang piling. Ang mas masakit ilang linggo na lamang sana ay pagdiriwang na niya ang kanyang ika-7 na kaarawan sa darating na July 21. Isang masakit na pangyayaring nag-iwan na matinding lungkot hindi lamang sa kanyang pamilya kundi maging sa buong komunidad na nakasaksi sa trahedyang ito. At sa gitna ng lahat, may isang tanong na mahirap isantabi. Paano mabibigyan ng hustisya ang nangyari kay Ella kung ang gumawa ay isang menor na saklaw ng proteksyon ng batas? Ito ang tanong na muling nagbukas ang diskusyon tungkol sa balanse sa pagitan ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga kabataan at ang paghahatid ng hustisya para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Tunay ngang ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa mga estranghero, kundi sa mga taong matagal na nating pinagkakatiwalaan. At minsan ang mga taong inaakala nating ligtas pagkatiwalaan ang siya pa palang magiging dahilan ng isang pinakamadilim at pinakamasakit na bangungot na mahirap kalimutan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!